Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke, chapter 11, verse 28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. The challenge of obedience. Ang Panginoong Hesus po mismong nagsabi, na higit na mapalad yung mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Bakit po mahalaga ang obedience at bakit challenging ito sa ating buhay? Minsan kasi ang dami-dami nating idea about Christian service, pero ang tinitignan lang pala ng Panginoon sa atin ay ang obedience. Alam niyo po, lumaki tayo dun sa konsepto ng relihiyon, na kadalasan akala natin basta magsakripisyo lang tayo para kay Lord, okay na. So, inaakala natin na pi-please natin si Lord sa mga ginagawa nating sakripisyo. Pero sa 1 Samuel chapter 15 verse 22 ang sabi, obedience is better than sacrifice. Actually, yung idea na yon ay dala-dala pa rin natin minsan kahit tayo mga Kristiyano na. Akala natin basta nagsasakripisyo lang tayo sa Panginoon, pinipilit natin every Sunday, a-attend ng gawain, at gagawa ng ilang mga Christian duties as our form of sacrifice, okay na yon. Well, okay yon kung sakaling ikaw naman ay talagang namumuhay ng may pagsunod. Pero marami pong mga tao na nakikita ko sa simbahan na magaling silang magsakripisyo. Pero ang buhay naman nila ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. In other words, namumuhay pa rin sila sa kasalanan at sa rebellion. So, sa paningin ng Panginoon, big deal po ang obedience. Hindi niya tinitignan yung dami ng ginagawa mo sa church, yung ino-offering mo, yung laki ng amount na itinutulong mo. Hindi po yun ang tinitignan ng Lord. Ang tinitignan ng Lord ay yung iyong obedience. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Isa po ako sa mga pastor na naniniwala na marami sa huling araw ang mag-aakalang sila ay ligtas pero hindi pala. Kasi ang sabi po sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So malinaw po yan mga kapatid sa Bible. Maraming mag-aakalang papasok sila sa kaharian ng langit. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Baka isa ka, kapatid, o sabihin na natin na nag-aakala na ikaw ay ligtas. Suriin mo yung iyong sarili. Tignan mo kung ikaw talaga ay tunay na ligtas sa pamamagitan din ng iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. So lagi niyong tatandaan, kahit nagsiserve tayo kay Lord, kahit punta tayo ng punta sa simbahan linggo-linggo, without obedience, ang tingin ng Lord yan, hypocrisy, even rebellion. Baka nga iniisip pa ni Lord, nag-aakala ka na ligtas ka. Kasi yun po sinasabi ng Matthew chapter 7 verse 21. Okay? So napakahalaga pala ng obedience. Higit yan sa mga sakripisyong ginagawa natin. Ngayon, makikita ninyo sa Bible, obedience is the key. Minsan naghahanap tayo ng susi. Para masabi natin na yung blessing ay tutuloy sa ating buhay. Alam niyo po, big deal kay Lord ang obedience. Kaya siya mismo, nangangako siya ng blessing. Siguro akalain ng iba, ang babaw naman nun, pastor, susunod lang ako kay Lord dahil sa blessing. Pero tingnan ninyo sinasabi ng Deuteronomy 28 verse 2. Ang sabi ng Panginoon dito, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos niyong si Yahweh. So kita ninyo malinaw po,
parang ama na nangangako sa anak na, "Anak, ibibless kita, bibilhin ko ito para sa iyo, sumunod ka lang." No? So, ganun pala kabait ang Lord. Ano po? Kasi gusto ng Panginoon na mamumuhay tayo sa sentro ng kanyang kalooban at naroroon ang blessing. Ano po? Kaya sa mga Israelites, big deal ang obedience. Alam nila kung bakit sila nahihirapan sa buhay. Alam nila kung bakit sila pinagpapala sa buhay. Kasi alam nila yung pagsunod, big deal yan kay Lord. Sa panahon lang naman natin ngayon, hindi big deal yan kasi akala natin nga, napatawad na tayo, naligtas na tayo sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya yung iba, ay, mabait naman ang Diyos. Dahil sa biyaya niya, naligtas na ako. Kapatid, lagi mong tatandaan kung totoo kang ligtas, dapat ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang palatandaan na ikaw ay totoong ligtas. So, pangatlo, ano po? Ang obedience kasi, ang sikreto ng constant victory sa buhay. Ito yung pinag-uusapan natin this week. Ano po, ang sabi sa Isaiah 48 verse 18, "Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa'yo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod parang along gumugulong sa dalampasigan." So dito, makikita natin yung sikreto ng constant victory, yung hindi napuputol na pagpapala at tagumpay sa iyong buhay. Obedience, kapatid, ang sikreto. Alam nyo, kahit nagpe-pray tayo, kahit dasal tayo ng dasal, habaan pa natin yung dasal natin, kung wala namang obedience, alam mo kapatid, nasa labas ka pa rin ng kalooban ng Panginoon. Kahit basa ka ng Biblia, kapatid, or memorize ka ng memorize, kung walang obedience, ang tawag ng Panginoon dyan, foolishness. Napakababaw ng pundasyon mo. No po, pagdaan ng bagyo, ng problema, babagsak ka agad. Kasi napakahalaga ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ano po? Yung taong matalino, sabi ng Biblia, nagtatayo siya ng matibay na pundasyon sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos. So, challenge po sa ating mga Kristiyano ang obedience. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po. At gusto namin sa buhay na ito ay totoong malugod ka sa amin, Panginoon. Matiyak namin sa aming puso na kami totoong ligtas. At yung blessing dadaloy sa aming buhay na hindi napuputol. At yung tagumpay din mararanasan namin sunod-sunod sa aming buhay. Dahil yun ang ipinangako mo, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa mga katotohanan ito. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.